Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong December 29, 2024, Linggo. Silipin natin kung aling mga lugar ang apektado ng iba't ibang weather systems na nagdadala ng pag-ulan, pati na rin ang posibilidad ng bagong low pressure area na maaaring mabuo sa timog kanlurang bahagi ng bansa. Para manatiling updated sa mga balita tungkol sa panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, 3 weather systems ang patuloy na nakaapekto sa ating bansa. Ang shear line ay nagdadala ng pag-ulan sa silangang bahagi ng Central at Southern Luzon, habang ang Intertropical Convergence Zone ay nagdudulot ng pag-ulan sa Palawan, Visayas at Mindanao. Samantala, ang Northeast Monsoon o amihan ay nararanasan sa Northern Luzon at natitirang bahagi ng Central Luzon. Narito ang magiging lagay ng panahon ngayong araw. Sa Metro Manila, Calabarzon, Aurora, Oriental Mindoro, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dulot ng shear line. Ang ganitong kondisyon ay maaaring magdulot ng pagbaha o landslide, kaya mahalagang mag-ingat lalo na sa mga lugar na mababa o nasa gilid ng bundok. Sa Visayas, natitirang bahagi ng Mimaropa, natitirang bahagi ng Bicol Region, Zamboanga del Norte, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur, inaasahan din ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dulot ng ITCZ, maging handa rin sa posibleng pagbaha o landslide sa mga rehiyong ito. Samantala, ang mga rehiyon ng Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan na dala ng amihan. Bagamat malamig ang panahon, hindi dapat balewalain ang posibilidad ng pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa moderate hanggang malalakas na ulan. Sa natitirang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan ang mararanasan na may mahihinang pag-ulan dulot pa rin ng amihan. Bagamat walang inaasahang malaking epekto, mabuting maging handa sa anumang pagbabago ng lagay ng panahon. Ang natitirang bahagi ng Mindanao ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dulot ng ITCZ. Mag-ingat sa posibleng pagbaha o landslide, lalo na kung malalakas ang thunderstorms. Narito ang pinakahuling weather advisory mula sa Pag-asa. Ngayong araw, inaasahan ang heavy to intense rainfall sa Cagayan at Isabela. Moderate to heavy rainfall naman ang mararanasan sa Apayao, Kalinga, Quirino, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Oriental Mindoro, Marinduque, Palawan, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Bukas, December 30, moderate to heavy rainfall ang inaasahan sa Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at Palawan. Sa Martes, December 31, posibleng maranasan ang moderate to heavy rainfall sa Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Ang mga pag-ulan na ito ay maaaring magdulot ng pagbaha sa mga mabababang lugar at pagguho ng lupa sa bulubunduking rehiyon. Punta naman tayo sa Tropical Cyclone Threat Potential. Walang pagbabago sa forecast at inaasahan pa rin ang pagbuo ng low pressure area sa timog kanlurang bahagi ng Philippine Area of Responsibility ngayong linggo at sa susunod. Subalit mababa ang posibilidad na ito ay maging ganap na bagyo. Ayon sa forecast models, ang low pressure area na ito sakaling maging isang bagyo ay gagalaw pakanluran at lalayo sa ating kalupaan. Gayunpaman, mahalagang manatiling nakatutok para sa anumang pagbabago sa sitwasyon. Patuloy kayong tumutok dito sa channel para sa pinakabagong balita tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at manatiling ligtas.